Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 551 hanggang Kabanata 560. Kabanata 551. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, "Prinsipe, ako, si Yehan, ay may utang sa iyo ng 2 buhay, at naaalala ko na ito sa aking puso." Pero na. Pagkatapos ng lahat, hinablot ni Yehan ang naguguluhang binata na si Tang at tumakas patungo sa pasukan ng lungsod ng multo. Sina Chen Tianxing at ang iba pa ay sumunod sa malapit. Maaaring maprotektahan siya ng emperador ng 1 o 2 beses, ngunit sa ikatlong pagkakataon, alam ni Yehan na kahit naligtas siyang makalabas sa lungsod ng multo sa pagkakataong ito, ang maghihintay sa kanya ay isang mas nakakatakot na krisis. Naiisip ni Yehan na kapag lumabas ang mga taong nagpunta sa lungsod ng multo, ang balita na ang maliit na tigre ay isang banal na hayop ay hindi na maitago, at tiyak na ikakalat sa buong China. Kahit na hindi ikalat ng mga taong ito ang balita, lihim nilang gustong patayin siya. Walang sino manghahayaan sa kanya na mabuhay. Kung mas malaki ang kaguluhan at mas maraming tao ang nakakaalam nito, mas malamang na hindi mabuhay si Yehan. Sa tulong ni Nagweilao, Walking Shite at iba pa, pati na rin ang prinsipe, nakalabas sina Yehan at ang iba pa mula sa lungsod ng multo at nakarating sa Shacheng. Ang mga tumulong sa kanya, si Yehan ay tatandaan niya sa kanyang puso at gusto niyang patayin. Hindi rin makakalimutan ni Yehan na siya ay isang taong may malinaw na mga pagkakautang at paghihiganti, at ginagantihan niya ang kabaitan ng kabaitan at ang paghihiganti ng paghihiganti. Sa sasakyan, nagmamaneho si Binata Tang, nakaupo si Bigong Xiaoer sa tabi ng driver. Sina Yehan at Chen Tianxing ay naninigarilyo sa likod, tahimik siya sa buong biyahe. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin ang krisis ay hindi pa naganap na napakalakas, ang mga malalakas sa ilalim ng lupa, ang sinaunang martial arts sect, marahil ay magkakaroon ng mga taong kasangkot sa hinaharap, karamihan sa kanila ay mga higanteng nilalang para sa kasalukuyang Yehan, at kailangan nilang harapin ang isa't isa. Laban sa napakaraming makapangyarihang kaaway, sino man sila, lubos silang magiging desperado, dahil ito ay isang tunggalian na walang pagkakataong manalo, maliban kung ibibigay nila ang banal na hayop. Gayunpaman, hindi ibibigay ni Yehan ang maliit na tigre, kahit na ito ay ang banal na hayop na White Tiger. Ang maliit na iyon ay dinala niya mula sa kagubatan, at nakatira siyang mag-isa ng higit sa kalahating taon, at mayroon siyang damdamin para kay Yehan. Si Yehan ay may damdamin din para dito, at itinuring na ang maliit na iyon bilang isang mahalagang bahagi ng pamilya. Kung kailangan niyang ibigay ito para sa kanyang sariling buhay, hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, mas malakas ang krisis, mas naging kalmado si Yehan. Kahit na hindi siya nagkompromiso sa pagkakataong ito at nahaharap sa isang tiyak na kamatayan, hindi makakapayag si Yehan kung hindi siya lalaban. Minsan na siyang napilitang magkompromiso, at hindi na siya makakompromiso sa pangalawang pagkakataon. "Yehan, ano ang mga plano mo sa pagkakataong ito?" sabi ni Chen Tianxing sa isang seryosong boses. Naisip na niya ang lahat ng uri ng sitwasyon para kay Yehan. Bukod sa pagbibigay ng banal na hayop sa pagkakataong ito, wala nang ibang daan si Yehan. Pumili ng ibang landas, iyon ang daan ng pagtakas. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na talagang magiging isang desperadong laban. Sumandal si Yehan sa kanyang upuan, at dahan-daang pumikit. Masyadong ayaw ni Yehan na masaktan ni Jiyo Kungji, isang napapabayaang pawn. Nang marinig ang kanyang mga salita, natahimik ang lahat. Alam nilang ang mga salita ni Yehan ay para sa paghahanda sa isang labanan. Ang ganitong sigla at tapang ay kapuri-puri, ngunit ito ay napaka-irasyonal, ngunit kung talagang pipiliin ni Yehan na magkompromiso, kung gayon hindi siya si Yehan. "Senior, tawagan mo sina Old Sun at ang iba pa at hilingin sa kanila na dalhin ang Chanlong Wei pabalik sa Shanghai City. Gusto kong makipag-ugnayan sa isang tao." Matapos magsalita, kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at tumawag, tumunog ito ng 2 beses. Isang boses ang dumating, "Maaaring ba na nakaharap ka ng ilang problema nang makipag-ugnayan ka sa akin sa oras na ito?" "Nasa problema nga kami, mahuhulog na ang langit." Medyo pagod na sabi ni Yehan. Para kay Yehan, ang pariralang mahuhulog na ang langit ay hindi isang pagmamalabas upang ilarawan ang krisis na kanyang naranasan sa pagkakataong ito, dahil susunod, haharapin niya ang 2 teroristang puwersa sa China, itim at puti.
Napakaraming malalakas na tao na hindi kayang matalo ni Yehan, nagsiksikan sila, at si Yehan ay haharap sa isang labanan na malapit ng mamatay. Gayunpaman, mas kritikal ang sitwasyon, mas naging kalmado si Yehan. Hindi pa siya natatalo hanggang sa huling sandali. Kailangan ni Yehan na maingat na mag-isip kung paano haharapin ang halos kamatayang sakuna na ito. Nang marinig ito, ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay tahimik sandali, kung kaya niyang masabi ng taong iyon na mahuhulog na ang langit, kung gayon ang mga bagay na kanyang haharapin sa pagkakataong ito ay maaaring lumampas sa kanyang imahinasyon. Gusto kong itanong, bibilang pa rin ba ang sinabi mo noon? Nang marinig ang katahimikan mula sa telepono, sinabi ni Yehan sa isang malalim na boses. Siyempre bibilang ito. Kung kailangan ko ang kanilang tulong, maaari ko silang kontakin ngayon. Gayunpaman, para lamang sa pagkakataong ito, ang exercising plan ay walang kinalaman sa aking pamilya Zog. Matapos ang pagkakataong ito, hindi na nila ako susundin. Kaya, sigurado ka ba na gusto mong gamitin ang pagkakataong ito? Wala nang iba, natatakot akong wala ng pagkakataon sa hinaharap. Sinabi ni Yehan, sasabihin ko sa iyo ang ilang magagandang balita. Ang krisis na aking kinakaharap sa pagkakataong ito ay isang pagtakas. Kung mamatay ako, kung gayon binabati kita. Ang kasunduan sa pagitan natin ay maaaring lubos na malutas. Kung ito ay hindi wasto, ikaw pa rin si Zug Prajna at ang numero 1 tagapayo sa ilalim ni Nolan Mietian. Talaga, nang marinig ko ang sinabi mo, mukhang magkakaroon ako ng isang baso ng alak upang ipagdiwang. Sa telepono, tumawa si Zog Banroo at nagpatuloy, kahit na sinabi mo na malapit ka ng mamatay, tila manipis ang pagkakataong mabuhay mo sa pagkakataong ito o, sayang, kung mamatay ka, mawawalan ng isang henyo sa mundong ito, at mawawalan din ako ng isang pantay na kalaban, at ang mga susunod na araw ay tila magiging napakaseryoso. Kung gayon, gusto mo bang mabuhay ako, o gusto mo bang mamatay ako? Sabi ni Yehan na may bahagyang ngiti. Bahagyang ngumiti si Zog Prajna, syempre sana mamatay ka, ngunit sana mabuhay ka sa krisis na ito, para mas maging kawili-wili ang buhay. Mukhang hindi kita mapapabayaan. Sabi ni Yehan na may ngiti, babae, maghintay ka lang, hindi ka makatataka sa pagiging aking bedwarming girl. Pagkatapos ng lahat, ibinaba ni Yehan ang telepono, at sina Chen Tianxing at ang iba pa ay nakatingin sa kanya ng walang kibo. Talagang kinausap lang ni Yehan si Zog Banroo mula sa hilaga. Maaaring ba na nagkasundo silang dalawa ng lihim? Naalala ang 10 minuto nang pumasok sina Yehan at Zog Banroo sa silid ng magkasama, walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan sa loob. Ngayon ay tila may ilang uri ng kasunduan sa pagitan ni Yehan at Zog Banroo. Ang isang mabuting ibon ay pumipili ng puno upang tumira. Kung talagang mayroon kang ganitong kakayahan, ako, si Zog Prajna, ay hindi mag-aatubiling yumuko sa iyong mga paa. Sa hilaga, sa isang looban, nakatingin si Zog Prajna sa langit na may bahagyang ngiti, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, pumunta ka at tulungan mo akong alamin. Kapag nalaman ko na kung ano ang nangyari sa Timog, gusto kong malaman ng detalyadong impormasyon. Opo, binibini. Sumandal si Yehan sa kanyang upuan at tahimik na nagnilay-nilay. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay ipinangako na ni Zog Prajna, hindi pa sapat. Panahon na para sa angkan ng Go na palayain silang lumabas sa bundok. Ang angkan ng Go ay may malaking kapangyarihan. Nagtatago sa mga bundok at kagubatan sa buong taon, walang nakakaalam kung gaano sila kalakas na umunlad sa paglipas ng mga taon. Noong huling pagpunta ko sa angkan ng Go, nakita lang ni Yehan ang isang bahagi ng mga ito. Kabanata 552. Huang Man, ipaalam sa angkan ng Go na panahon na para umalis sa bundok, tinawagan ni Yehan si Huang Man, ang taong kinokontak ng angkan ng Go sa labas. Opo, banal na anak, babalik ako sa angkan ng Go at ipapaalam sa patriarka. Sa kombinasyon ng angkan ng zombie, ang angkan ng Go, at gitnang China, ang dalawang magkaibang mahiwagang lahi, at gamit ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, si Yehan ay may tiyak na antas ng kumpiyansa. Gayunpaman, gaano karaming makapangyarihang tao ang kanyang haharapin. Hindi pa malinaw kay Yehan, ang mga sinaunang sekta ng Wu ay mayroon lamang Shaolin Wudang, Wuyu Sword Sect at Xingyi Sect sa ngayon, ngunit pagkatapos malaman ng ibang mga sekta ang balita, walang garantiya na hindi sila makikialam. Bukod pa rito, sina Chu Xuanji, Beiming Longbo, at ang Tigre ng Hilagang Silangan ay napakamakapangyarihan din. Sa oras na iyon, natatakot ako na makikialam si Merong Heto sa Timog. Kapag napakaraming tao ang kailangang harapin siya, si Merong Heto ay hindi sa mga salita ng takot na baliw sa simula. Yehan, ipapaalam ko sa matandang babae.
Dahil pinili ng ating pamilya Chen na sumama sa iyo, walang dahilan para umatras. Kung malalagpasan natin ang lahat ng ito, kung gayon walang anumang hindi natin malalagpasan sa hinaharap. Huwag mong masyadong pinipilit ang iyong sarili. Tinitingnan si Yehan na mahigpit na nakakunot ang noo at hindi kailanman bumibitaw. Tinapik siya ni Chen Tianxing sa balikat at sinabi, pagkatapos ng lahat, si Yehan ay isang binata pa rin na wala pang 20 taon, at sa mga taong kasing edad niya, sa sandaling ito, ay malamang na nag-aaral lahat upang makakilala ng mga magagandang babae, at gumagastos ng pera ng kanilang mga magulang upang gumastos ng oras at pera, paano nila kakayanin ang dinadanas ni Yehan ngayon? Ang ilang mga responsibilidad ay hindi dapat dalhin ng batang ito lamang. Para kay Yehan, si Chen Tianxing ay may uri ng pagmamahal sa kanyang puso na parang isang lolo na tinatrato ang isang apo. Maaari siyang ituring na isang binata na pinanood niyang lumaki sa pamamagitan ng krisis ng paunti-unti. Sa pagkakataong ito kung malalagpasan ito ni Yehan, mayroon siyang kutob na walang mga paghihirap sa mundong ito na makakapagpigil sa mga yapik ni Yehan. Nang marinig ito, bumantong hininga si Yehan at sinabi, Senyor, salamat sa pagtulong sa akin nang hindi umaasa ng kapalit. Sa pagkakataong ito, natatakot akong kailangan mong magtiis kasama ko. Ano naman? Sabi ni Chen Tianxing, noong nakaraang pagkakataon ay hindi nagkaroon ng matinding labanan ang pamilya Chen sa Hilaga, sa pagkakataong ito ay hindi tayo dapat umatras. Kung babalik man ang pamilya Chen sa Hilaga, Yehan, nakasalalay ito sa iyo, kaya, inaasahan ni Lolo Chen na makakapigil ka, sama-sama nating malalagpasan ito. Yehan? At ako? Si Leng Wufei? Ay nasa likod mo. Nagpapasalamat ako sa kabaitan ng isang patak ng tubig. Magkaisa tayo at gawing manginig ang buong China dahil sa atin. Nang marinig ang sinabi ng dalawa, medyo naantig si Yehan. Tumanggaw siya ng mabigat, pagkatapos. Gawin na natin. Bumalik sina Yehan at ang iba pa sa Shanghai City nang hindi humihinto, at nagsimulang ihanda ang lahat. Nagmadali rin sina Sun Bumiye at ang iba pa sa Shanghai City. Lahat ng kapangyarihan ng Chanzen Society ay napuksan na nila, maliban sa pagtakas ng Black Widow. Matapos makuha ang balita, si Lolo Chen ng pamilya Chen ay nagsimula ring umalis sa Timog Kanluran. Pinili niya si Yehan sa simula, kaya natural na hindi siya actress. Ang tagumpay o kabiguan ng pamilya Chen ay malapit na nauugnay kay Yehan. Kung namatay si Yehan, hindi siya mahahanap ng pamilya Chen sa Timog ang pangalawang taong makakatulong sa kanila na bumalik sa Hilaga, sa Timog maliban kay Yehan, walang nang ahas na hominin si Wang Fokishan. Lumabas din ang angkan ng gumula sa bundok, nagmamadaling pumunta sa Shanghai City gamit ang halos lahat ng kanilang lakas, ang pinuno ay ang dakilang matanda ng angkan ng Gu, ang makapangyarihang matandang lalaking iyon, ang angkan ng bangkay ay nagmadali rin sa Shanghai City sa pamumuno ni Ji. Gangyang sa kabilang banda, pagkatapos ng pagkakataong ito, ang mga nagtataboy ng bangkay ay magiging tunay na malaya dahil ito ang huling bagay na ipinangako nila kay Zhou Prajna. Sa Timog, ang pagkamatay ng Chanzen Association ay laganap na. Sa ngayon, alam ng buong ilalim ng lupa sa Timog na tapos na ang Chanzen Association, at ang kapangyarihan na itinatag ng Chanzen Association sa Timog China ay nawasak magdamag ni Yehan. Ang pangyayaring ito ay maaaring ilarawan bilang nakakagulat matapos sirain ang susyutang at pumasok sa Huashang upang harapin si Merong Heto, ito ang ikatlong malaking hakbang ni Yehan na nagdulot ng kaguluhan. Sa pagkawasak ng Chanzen Association, ang Timog China ay magiging bulsa ni Yehan, at ang natitirang Wu Chanzen ay hindi na makakaligtas ng mag-isa. Nasira ang isang imperyo, at ang natitirang hari na walang mga sundalo at kabayo ay makakagawa ng mga alon. Binibilang ang mga aksyon ni Yehan sa nakalipas na 6 na buwan, sinakop na ni Yehan ang higit sa kalahati ng ilalim ng lupa sa Timog. Susunod, hanggat sirain niya si Merong Heto, maaari niyang lubos na sakupin ang ilalim ng lupa sa Timog at maging isang karapat-dapat na batang Panginoon. Gayunpaman, nang kumukulo ang ilalim ng lupa sa Timog at sinira ni Yehan ang Chanzen Society, walang nakakaalam na ang taong kanilang pinag-uusapan ay haharap sa isang krisis ng buhay at kamatayan. Silangang China, Shanghai City. Nang umuwi si Yehan, natural na labis na natuwa sina Yeqing at ang iba pa. Para sa kanila, walang mas panabik kaysa sa pagbabalik ni Yehan, kahit na sa pagkakataong ito, nagdala si Yehan ng isang babaeng maganda na parang engkantada sa kanyang tabi. Isa pa, ang mga lalaki ay talagang walang magandang bagay. Pinanood ni Wu Ying si Yehan na ipinasok si Bigong Xiaoer sa silid, agad na kinuyam ang kanyang mga labi sa pagkadismaya, at tumalikod. Xiaohan, bumalik ka na.
Nang makita si Yehan na bumabalik, si Yeching, na laging mabait, ay lumapit upang haborin ang kanyang damit, at hiniling kay Zhao Yuyo na magdala ng 2 tasa ng mainit na tubig. Taglamig na ngayon, at ang hangin ay nanunuot sa labas. Uminom ng 1 tasa ng mainit na tubig upang magpainit ng katawan. Kuya Ye, ate, uminom kayo ng 1 basong tubig, malamig sa labas. Lumapit si Zhao Yuyo na may 2 baso ng mainit na tubig. Salamat. Magalang na tumango si Bigong Xiaor, umupo, at pagkatapos ay sinimulang tingnan ang mga babae sa silid gamit ang magagandang mga mata. Ang mga babaeng ito ay pawang magaganda, impresyon. Ate, ito si Bigong Xiaor, kaibigan ko. Hinubad ni Yehan ang kanyang Amerikana at umupo, sinusubukang pakalmayan ang kanyang tensyonadong mga nerbiyos. Ayaw niyang ang mga tao sa bahay ay sumama sa kanya sa krisis na kanyang kinakaharap sa labas, pag-aalala. Binibining Bigong, maligayang pagdating sa aming tahanan, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Magalang na sabi ni Yeching, tinitignan ng magandang babae na ang hitsura ay maihahambing sa mga walang kapantay na kagandahang tulad ni Nanangong Zixen. Sinabi ni Bigong Xiaor, salamat binibining Ye. Nang makita na kilala ng lahat si Bigong Xiaor, sumulyap si Yehan sa mga babae sa silid, at ang unang pangungusap na sinabi niya ay nagulat kina Yeching at sa iba pa, gusto kong pumunta kayo sa bundok Eme sa Sichuan at Shu kasama niya, malapit na ang bagong taon ng China, nanatili kayong lahat sa bahay buong araw at hindi nakalabas para maglaro, nangyari lang na maganda ang bundok Eme, at si binibining Bigong ay galing sa bundok Eme. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang lahat sa silid. Bakit kayo pupunta sa bundok Eme sa Sichuan at Shu sa ganitong malamig na panahon? Kung gusto niyong pumunta, pumunta ulit sa tag-araw. Xiaohan, bakit ka biglang nagkaroon ng ganitong ideya? Kakaibang sabi ni Yeching, hindi ito ang panahon para pumunta sa bundok Eme ngayon, lalo na kung hindi ka pupunta, hindi magiging masaya ang pagpunta natin, kaya mas mabuting pumunta sa bundok Eme. Manatili sa Shanghai City at maghintay ng payapa para sa Spring Festival. Ate, kayo muna ang pumunta, darating ako sa loob ng ilang araw, pumayag din ako kay Yuner, sasama siya sa inyo, dapat ay naroon na siya mamaya, kapag pumunta kayo sa bundok Eme kasama si Binibining Bigong, hahawakan ko ang aking kamay pupunta ako para sumama sa inyo kapag natapos na ang negosyo. Kabanata 553. Yehan, may problema ba? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumulat ang noo ni Yan Zihan. Hindi siya kasing dali lokohin ni Yeching, at nakaramdam siya ng kakaibang aura mula sa mga salita ni Yehan. Paano naman? Ngumiti si Yehan, bigla ko lang naramdaman na hindi ako nakasama ng maayos sa inyo. Malapit na ang bagong taon ng China ngayon, kaya gusto kong bumawi sa pagsisising ito. Zihan, sumama ka rin, at Wu Ying, sumama ka rin. Bakit ako sasama? Hindi ako babae mo. Sumimangot si Wu Ying at nagsabi. Kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, okay lang kung hindi ka sasama, pero bumalik ka na sa Yanjing City ngayon, hindi na kita pipigilan dito. Aalis na ako, sa tingin mo ba ay gustong-gusto kong sumama sa iyo, isang babero? Ang mga salita ni Yehan ay nagpangiti kay Wu Ying, at tumayo siya at umakyat sa taas para mag-impake ng kanyang mga gamit. Ang mga tawag ay hindi pinansin. Ate, hayaan mo siyang umalis, hindi tayo sumusuporta sa mga tamad dito. Seryosong sabi ni Yehan. Nang makita ito, umupo si Yeching at nagsabi, Xiaohan, ano bang problema mo ngayon? Si Wu Ying ay nagbigay lang sa iyo ng papuri, paano mo mapapalayas ang mga tao? Sabi ni Yehan, ate, may sarili akong paggalang, umakyat din kayo at magayos, kapag dumating si Yuner, maaari kayong sumama kay Binibining Bigong, at hahanapin ko kayo sa loob ng 2 araw. Nang marinig ito, tumango si Yeching, sige, Ate Zihan, Yoyo, umakyat na tayo at mag-impake ng mga gamit. Wala akong aayusin, sige na, hihintayin kita sa baba. Hindi tumayo si Yan Zihan, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yehan sa lahat ng oras, nang umakyat sina Yeching at ang iba pa, ang sala na lamang ang natira ng sina Yehan at Nanggong Zixen ay magkatabi, tinitigan ni Yan Zihan si Yehan at sinabi, walang tao na ngayon, kaya sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Hindi ako si Yeching. Hindi mo ako maloloko, kung hindi mo ito liliwanagan, hindi ako aalis. Nang marinig ito, bumantong hininga si Yehan at sinabi, hindi ka ba pwedeng magpanggap na nalilito sandali? Kapag oras na para magpanggap na nalilito, natural akong magpapanggap na nalilito. Sinasabi sa akin ng aking kutob na nakaharap ka ng isang malaking problema sa pagkakataong ito, at malamang na ito ay isang mas malaking problema kaysa sa nasa Yanjing City.
Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, nasa problema nga tayo. Kung nasa Shanghai City ka, hindi ako panatag. Sa makatuwid, dapat kang pumunta sa bundok MA kasama si Binibining Nangang. Nakausap ko na si Binibining Nangang. Kung tapos na ang usapin dito, aasikasuhin kita. Susunduan kita, Zehan, huwag mong sabihin ito sa aking mga kapatid, baka mag-alala sila. Kaya, paano mo ako hahayaang umalis dito ng may kapayapaan? Pinili mong buhatin ang lahat ng ito mag-isa. Naisip mo na ba kung ano ang dapat nating gawin kung hindi mo ito bubuhitin? Ang magagandang mata ni Yan Zihan ay nagpakita ng isang kaunting kalungkutan, ang mga daliri ay mahigpit na magkakakapit. Matatag na sinabi ni Yehan, sa pagkakataong ito kailangan mong umalis sa Shanghai City, ililihis mo lang ako dito, kung ang aking kaaway ay magbibigay pansin sa iyo, sakaling may mangyari sa iyo, magiging mas mahirap ito para sa akin kaysa sa anumang bagay mahihirapan ito, Zihan, dalhin mo ang aking mga kapatid sa bundok Emi, ito lang ang magagawa mo para tulungan ako. Sa oras na ito, dumating si Zhou Yuner, hawak ang kamay ni Xiao Qingcheng na kakadala lang mula sa paaralan, ito ang ipinagawa ni Yehan sa kanya, at walang sinumang may kaugnayan sa kanya sa Shanghai City ang maaaring manatili dito. Kuya, huwag kang masyadong magtagal, o dadalhin sina Ate Yuner at ang iba pa. Sa gate ng bilya, pinanood ni Yehan ang dalawang sasakyan na dahan-dahang lumalabas sa bilya, at nakita ang mga babae sa sasakyan na kumakaway sa kanya, ang nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting naging tense bumalik sa bilya. Para makaalis sina Zhou Yuner at ang iba pa ng may kapayapaan, gumawa siya ng maraming pagsisikap, kasama ang hindi taos-pusong panghihikayat ni Yan Zihan, umalis sina Zhou Yuner at ang iba pa. Tungkol naman kay Wu Ying, natural na umalis si Ye Hangqi. Sa ngayon, sa malaking bilya, si Yehan na lamang ang natitira, at ang maliit na tigre na tahimik na nakahiga sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Yehan ang ganitong uri ng pag-iisa. Ang bilya na maingay kanina, bigla ito ay naging tahimik, at ang ganitong uri ng katahimikan ay nagparamdam kay Yehan ng isang uri ng kalungkutan. Maliit na hayop, ikaw at ako na lang ang natitira, at haharap tayo sa isang labanan na malapit ng mamatay, natatakot ka ba? Hinimas ni Yehan ang ulo ng maliit na tigre. Mula noong magkakilala sila, ang maliit na bagay ito ay tumulong kay Yehan na makaligtas sa maraming krisis. Para sa maliit na bagay na ito, kailangan niyang bigyan ito ng maraming pagmamahal at hustisya, at hindi niya ito maibibigay sa iba na parang isang kalakal. Marahil ay naintindihan nito ang mga salita ni Yehan, at ang maliit na tigre ay nagpalabas ng isang mababang ungol sa kanyang mga bisig, puno ng kapangyarihan ng hayop, at isang nakakatakot at mabangis na liwanag ang sumilay sa mga berdeng mata. Ate Yeching, bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko? Masyadong biglaan ba ang desisyon ni Yehan? Hindi, tatawagan ko siya para malaman. Sa sasakyan, mas lalo pang nagkamali si Zhou Yuner, hindi ba siya tanga, kahit na nalinlang siya ng mga matatamis na salita ni Yehan kanina, ngunit pagkatapos isipin ito, ang pag-uugali ni Yehan ngayon ay medyo abnormal. Bukod pa rito, ang pagpapaalis sa kanila sa bundok MA kasama ang magandang babaeng tulad ni Nangong Zexen ay isang malaking pagdududa sa sarili nito. Kalimutan na natin, dahil sinabi niyang darating siya, tiyak na darating siya, kailangan nating paniwalaan siya. Sabi ni Yan Zihan na nakatingin sa bintana, may mga pag-aalala sa kanyang malabo na mga mata, darating ba talaga siya? Hindi, tiyak na darating siya. Nakaligtas na siya sa sakuna sa Yanjing City, at walang anumang hindi niya malalagpasan. Nang marinig ang mga salita ni Yan Zihan, unti-unting kumalma si Zhou Yuner, ngunit ang kunot ng noo ay hindi nabitawan. Peng Chong, sa kagubatan, kumunat ang noo ni Zhao Hengtian matapos makinig kay Kun Xian na nasa tapat niya, at pagkatapos ay bumantong hininga, ang batang ito. Hindi niya ako inabisuhan sa harap ng napakalaking krisis na ito. Ako ba, si Zhao Hengtian, ay nagtatago sa likod ko na parang pagong. Zhao, kung si Ji. Sanang humiling sa akin na dalhin ito, dinala ko na ito kay Xiaohan. Ikaw na ang magdedesisyon. Tumingin si Kun Xian kay Zhao Hengtian at nagsabi, ang dahilan kung bakit alam niya na nasa panganib si Yehan ay si Sun Bumi impormahan siya, hiniling sa kanya na lumapit at sabihin kay Zhao Hengtian. Sa katunayan, hindi hiniling ni Yehan kay Sun Bumi na ipaalam kay Zhao Hengtian. Ang krisis na kanyang kinakaharap sa pagkakataong ito ay malapit ng mamatay, kaya hindi na kailangang sumama si Zhao Hengtian sa panganib. Hindi lamang si Zhao Hengtian, kundi pati na rin si Yehan mula kay Shaben ay hindi nagpaalam. Gayunpaman, hindi pinaparamdam ni Yehan kay Sun Bumi na ipaalam kina Zhao Hengtian at Shaben, ngunit lihim silang inalam ni Sun Bumi.
Napagpasyahan ko pa ring bumalik sa Shanghai City, syempre, Lin Chi, umalis ka na, bumalik ka na sa Shanghai City. Kabanata 554. Sa Golden Triangle, si Shaben na nakatanggap ng balita ay umalis din, at nagmadaling pumunta sa Shanghai City ng mabilis hanggat maaari. Ang kanyang kapatid ay nahaharap sa isang krisis, at hindi siya basta-basta uupo at manunood dahil hindi niya alam. Para sa kanya, kapatid niya ito, at kailangan niyang sumama sa kanya. Mabuhay, tumayo at mamatay kasama ang mga kapatid. Ang balita mula sa Ghost Market ay naiparating matapos lumabas ang mga taong pumasok sa Ghost Market. Ang balitang ito ay nagwalang bahala sa China na parang buhawi. Ang mga taong dapat nakakaalam ay nakakaalam nito, at ang mga hindi dapat nakakaalam ay hindi. Hindi malalaman ng mga tao na laging may alamat sa kasaysayan, at isang banal na hayop na iniisip ng mga ordinaryong tao na kathang isip ay talagang umiiral. At ang banal na hayop ay nasa kamay ni Yehan sa Shanghai City. Ang hilaga at timog na mga ilalim ng lupa, ang sinaunang mundo ng martial arts, at maging ang pambansang antas ay lahat ay nagulat sa balitang ito. Kung ito man ay ang sinaunang mundo ng martial arts o ang bansa, alam nila ang lawak ng impluwensya ng banal na hayop. Sa makatuwid, bigla na lamang, ang hilaga at timog na mga ilalim ng lupa, ang sinaunang mundo ng martial arts, at maging ang bansa ay nagsimulang gumana, at maraming mga masters ang nagsimulang pumunta sa timog at silangan ng China. Damn it, bakit nasa kamay ng batang ito ang banal na hayop? Kuya, nasuri mo na ba ito? Maaaring ba na may sinadyang gumawa ng maling balitang ito para harapin siya? Sabi na may pangit na mukha. Walang pakialam na sinabi ng God of War, kahit na siya ay talagang nalinlang sa pagkakataong ito. Ayon sa balita mula sa prinsipe, ang banal na hayop ay hindi dapat peking nasa tabi ni Yehan. Ngayon ang prinsipe ay umaalis upang protektahan ang kaligtasan ng bata. Ghost City ay malubhang nasugatan sa labanan kasama sina Chu Xuanji at Dame Ing Longbo, kaya kailangan nating magpadala ng mga eksperto sa Shanghai City muli, at kung ang banal na hayop ay talagang nasa kamay ng batang iyon, kailangan nating humanap ng paraan para makuha ito. Kuya, hindi ba medyo masama ang gawin ito? Kumunat ang noo ni Sito Zhenchen, si Yehan ay lalaki niya pa rin, kung talagang ginawa niya ito, si Yehan ay magiging malamig at lubos na mawawala ng pag-asa sa kanya. Hindi ito ang oras para pag-usapan ang damdamin ng tao. Alam mo kung ano ang layunin ng pagtatatag ng Dragon Soul. Ngayon na lumitaw na ang banal na hayop, ito ay isang pagkakataon upang mahanap ang pahiwatig na iyon. Ano man ang dahilan, kailangan nating makuha ang banal na hayop. Malamig na sabi ng military god. Hindi ba mayroong isang god plate pa rin? Ito rin ay isang pahiwatig, bakit natin kailangan kunin ang banal na hayop mula sa batang iyon. Kung gagawin natin ito, ang relasyon sa hinaharap ay hindi na mababawi. Nang marinig ito, sinabi ng God of War, sa kasalukuyan, ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts at ang ilalim ng lupa sa hilaga at timog ay gumawa na ng mga hakbang. Kung hindi natin ito kukunin, ang iba ay kukuha. Junior brother, kung hindi mo ito magagawa, hahayaan kong gawin ito ng aking mga tao. Teka lang, lalaki ko siya, gagawin ko ito mismo. Sige, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Matapos magsalita, tahimik na umalis ang military god sa Security Bureau, iniwan si Sito Zhenchen sa loob ng mag-isa sa katahimikan. Paano niya gagawin ang hakbang na ito? Sa araw na ito, ang lupain ng Huaxia ay napawilibutan ng mga ulap. Sa hilagang ilalim ng lupa, ang Siberian Tigers ay ipinadala na. Maliban kina Baekhyufeng at iba pa, ang mabangis na Siberian Tiger sa hilagang ilalim ng lupa ay pumunta mismo sa timog. Hindi ito kasing simple ng nasa Ghost Market. Magkakaroon ng higit pang mga masters na lilito, at dapat siyang maging handa upang matiyak. Bukod pa rito, bumalik din si Chu Xuanji sa hilaga at nagpunta sa timog kasama ang isang master, at ang mga taong kanyang pinamunuan ay ang makapangyarihang mga puwersa sa ilalim ni Nolan Mietian. Maging si Wang Fokishan ay nagulat. Ang ilalim ng lupa ay makapangyarihan, at ang momentum ng sinaunang mundo ng martial arts ay hindi rin mahina. Shaolin Wudang, Wuyu Sword School, Xingyiman, Qingcheng Sword School, Bajiman, Wing Chun School, Iron Legs, ang nangungunang 10 paaralan ng sinaunang mundo ng martial arts, mayroong ang 8 sekta ay dumating sa mundo. Ang sukat na ito ay maaaring tawaging isang pagtitipon ng mga bayani. Mabilis na hanapin ang walang kabuluhang iyon para sa akin, bilasan mo, huli na. Sa Yan Family Compound, ang mukha ni G. Yan ay namutla sa takot sa sandaling ito.
Nagplano siya ng libu-libong beses sa Yanjing City, ngunit hindi niya inaasahan na si Yehan ay haharap sa ganoong kalubang kahirapan. Ang antas sa family compound ay mas mahirap. Ang kinaharap ni Yehan ay ang buong mundo ng martial arts sa China, ang mga higanti ng mga puwersang ilalim ng lupa, at maging ang bansa. Ang krisis na kanyang kinakaharap ay napakalakas, mamamatay siya sa loob ng ilang araw, hindi, marahil ay mas angkop na gamitin ang 10 kamatayan at walang buhay. Si Keyang ay lumabas na upang hanapin ang baliw, at si Ji. Yan ay patuloy na naglalakad pataas at pababa sa bulwagan, ang kanyang mukha ay mukhang medyo namutla. Nalilito siya kung paano malalagpasan ang hadlang na kinakaharap ni Yehan. Pagkatapos ng lahat, si Yehan sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang tiyak na kaaway, kundi isang grupo, ang pinaka-nakakatakot na grupo sa China. Matapos itong isipin, kinuha ni matandang lalaki yan ang isang lumang mobile phone at tinawagan si Yehan. Ikaw na naman. Nang makita ang pamilyar na numero sa telepono, kumunot ang noo ni Yehan sa villa sa Shanghai City. Opo, ako ito. Sa pagkakataong ito, hindi sinadyang tinakya ni Ji. Yan ang kanyang boses, sinabi niya na may pag-aalala, alam ko na ang tungkol sa iyo, huwag kang matakot, kasama ako, makakakuha ako ng isang tao upang tulungan ka, sino man sila hindi kanila masasaktan, huwag kang matakot, malalagpasan mo ito. Nang marinig ang matandang boses mula sa telepono, nagkaroon ng pagnanais na umiyak si Yehan. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmayan ang kanyang damdamin, at sinabi, sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan ng paulit-ulit? Sasabihin ko sa iyo ang tanong na ito kapag dumating na ang oras. Tandaan, dapat mong malampasan ito. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Ji. Yan ang telepono, at ang kanyang mga mata ay unti-unting kumalma. Siya ang matandang Zorro na siya na kinatatakutan ng bawat compound sa Yanjing City. Malalim siya sa lungsod at walang awa. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang tulungan ang kanyang apo na malampasan ang mga paghihirap. Sa oras na ito, dumating si Yan Qingmo. Nag-iisa siyang dumating. Naiinis siya sa mga baliw sa nakalipas na mga araw, kaya pumunta siya rito para maglakad-lakad. Tatay, bakit ka malungkot? Ano ang nangyari? Pumasok si Yan Qingmo sa bulwagan, tiningnan si matandang lalaki yan na nakakunot ang noo na nakatalikod ang mga kamay, at agad na nagtanong. Kabanata 555. Nandito si Qingmo. Sinulyapan ni matandang lalaki yan si Yan Qingmo, at pagkatapos ay sinabi, ang walang kabuluhang iyon, nasaan siya? Huwag mo na siyang banggitin, ayaw ko siyang makita. Malamig na sabi ni Yan Qingmo. Hehe, Manugang, ayaw mo akong makita, pero lumitaw lang ako sa harap mo. Sa sandaling ito, sabay na pumasok ang baliw at si Keyang. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Yan Qingmo at lumingon para tumingin, pagkatapos ay malamig na sumimangot, at umupo sa kanyang upuan na may malamig na mukha. Hindi pinansin ng baliw ang malamig na pag-upo ni Reliant, tiningnan niya si matandang lalaki yan at sinabi, matanda, ano ang problema sa pagdala sa akin dito? Kung wala kang gagawin, huwag mo akong istorbohin na suyuan ng aking asawa, abala ako. Sinabi na may pagnanais si Ji. Yan nabasagin ang kanyang cellphone sa mukha ng walang kabuluhang iyon. Kung hindi niya ito hiniling, pinalayas na niya ito gamit ang isang tungkod. Huwag kang ngumiti ng nakakainis. Gusto kong pumunta ka sa timog para tulungan siyang malampasan ang krisis na ito. Dapat mong alam kung sino ang pinag-uusapan ko. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa China ngayon. Tumayo si matandang lalaki yan at mahinahong sinabi. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng baliw, at ang kalmado at makapangyarihang hitsura ay bumalik sa kanyang mukha, at sinabi niya, matanda, nagbibiro ka ba? Ang batang iyon ay nahaharap sa pinaka-nakakatakot na mga puwersa sa China, itim at puti. Pupunta ako. Ano sa tingin mo? Kapaki-pakinabang iyan. Malamig na sinabi ni matandang lalaki yan, wala akong pakialam doon, kung hindi mo siya tutulungan na malampasan ang pagsubok na ito, hindi kita kikilalanin bilang manugang. Sa unang pagkakataon, narinig ng baliw ang salitang manugang mula kay matandang lalaki yan, maging si Yan Qingmo ay nagulat na tumingin sa kanyang matandang lalaki, pumayag na ba sa wakas ang matandang lalaki na kilalanin ang manugang na ito. Naging seryoso rin ang ekspresyon ng baliw, at sinabi niya sa isang malalim na boses, matanda, sinabi mo na akong manugang mo, hindi ang batang iyon ang manugang mo, tutulungan ko siya, hindi mo ba kinakabahala na bigla akong susuka? Wala na. Nang marinig ang sinabi ng baliw, dumilim ang mukha ni matandang lalaki yan. Ano ang sinabi ng walang kabuluhang ito?
Ano ang ibig sabihin mo na ang batang iyon ay manugang niya, kung gayon ang hayop ay ang iyong binhi, okay, ikaw na walang kabuluhang ito, sa sandaling ito, maging si Keyang ay hindi mapigil ang bahagyang ngumiti ng hindi natural sa kanyang mukha. Hindi ka namatay sa laban na iyon 20 taon na ang nakakaraan. Ilang tao sa mundong ito ang makakapatay sa iyo. Kung hindi ka sigurado, ipaalam mo lang sa pamilya G. Walang silbi ang manatili sa lugar na iyon araw-araw para linangin ang iyong katawan at isipan, oras na para umalis sa bundok ang iyong pamilya G. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng bahagyang pagbabago sa mukha ng baliw, ano ang relasyon ng batang iyon at ng matandang lalaki. Hindi siya nagatubiling hayaan siyang gamitin ang lakas ng pamilya G para tulungan siya. Matanda, kilala kita. Hindi ka kailanman gumagawa ng mga bagay na walang pakinabang sa iyo. Dapat may dahilan kung bakit mo siya tinutulungan ng paulit-ulit. Sabihin mo sa akin ang totoo, sino siya? Malamig na tinitigan ni Baliw si matandang lalaki yan. Isa na malaki at isa na maliit, ang dalawa ay nagtinginan, ang bawat isa ay mahigpit na nakatingin sa isa't isa, hindi sumusuko sa isa't isa. Nang makita ito, si Yan Qingmo ay hindi na makaupo, ang isa ay ang kanyang asawa, ang isa ay ang kanyang matandang lalaki. Sa gitna, hindi niya alam ang gagawin. Kahit na kinasusuklaman niya ang baliw, siya pa rin ang lalaki ng kanyang buhay. Master, hindi ko na kailangang itago ang bagay na ito ngayon. Yumuko si Keyang at bumantong hininga sa kanyang tabi. Nang marinig ito, umatras si matandang lalaki yan ng ilang hakbang, mahina siyang umupo sa kanyang upuan, kumaway at sinabi, "Matanda, kunin mo ang ulat na iyon, at ipakita mo sa walang kabuluhang ito kung bakit ko ito ginawa." Walang pag-aalinlangan, agad na pumasok si Keyang sa bahay upang kunin ang ulat ng DNA. "Tatay, ano ang pinag-uusapan mo?" Nagtatakang tinitigan ni Yan Qingmo ang matandang lalaki. Kinuyam ng baliw ang kanyang mga labi at umupo at sinabi, "Honey, gusto ng matandang ito na ang iyong asawa at ako ay ipagsapalaran ang aking buhay para tulungan ang isang batang walang kinalaman dito. Kung hindi ito liliwanagan ng matandang lalaking ito, hindi ako magiging tanga para gumawa ng ganoong bagay na walang pasasalamat, bagay. Walang kinalaman." Umirap si matandang lalaki yan, sana masabi mo pa rin ang 4 na salitang ito mamaya. Nang marinig ang mga salita ni G. Yan, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mukha ng baliw. Ano ang ibig sabihin ng matandang lalaking ito? Sa sandaling ito, lumabas si Keyang na may hawak na portfolio sa kanyang kamay at ibinigay ito sa baliw. "Matanda, ano ito?" sabi ng baliw habang tinitingnan ang portfolio sa kanyang kamay. Narito ang sagot na gusto mo." Malamig na umiyak si matandang lalaki yan. Wala nang tinanong ang baliw. Binuksan niya ang file bag at kinuha ang mga dokumento sa loob at nagsimulang magbasa, ngunit ang hitsura na ito ay halos nagpabagsak sa mundo. Ang mga lalaki ay lahat ay nagulat na tumalon. Hawak ang file bag sa kanyang kamay, ang ekspresyon ng baliw ay maulap, at medyo hindi siya makapaniwala. Kung totoo ang DNA na ito, kung gayon ang binata sa timog ay ang kanyang anak na palihim na kinuha 20 taon na ang nakakaraan. Matigas ang ulo, mas gugustuhin mamatay sa labanan, ang batang lalaki na hindi yumuyuko, siya ba ang anak ng isang baliw? "Matanda, sigurado ka ba?" Biglang tumingin ang mga mata ng baliw kay matandang lalaki yan. Ang kanyang mga mata ay parang mga agila sa langit, matalas at nakakatakot, at ang kanyang pinipigilang hininga ay unti-unting pinakawalan. Maiisip kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang kalooban ngayon. Kung ang batang iyon ay talagang anak ng baliw. Kung gayon, walang sinuman sa mundong ito ang makakasakit sa kanya, sinumang saktan siya ay mamamatay. Mula ngayon, siya ang apo ko na si Yan Changkyong. Kung ikaw, baliw na G, ay gustong bumawi sa mga nakaraang responsibilidad at maging isang mabuting ama, kung gayon tulungan mo siyang malampasan ito. Malamig na umiyak si matandang lalaki yan. Ikinilabot nito ang katawan ni Dayan. "Ano, maaaring, tatay, nakita mo na siya, sabihin mo sa akin ng mabilis." Nanginginig ang mesla na katawan ni Yan Qingmo, at isa-isang tumulo ang mga luha. Alam na namimiss niya ang kanyang anak na hawak niya lamang ng ilang araw 20 taon na ang nakakaraan. Kabanata 556. Malamig na sinabi ni matandang lalaki yan, "Nahanap ko na siya, ngunit hindi ito ang oras para ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa labas ng mundo." Ang pangyayari noong mga panahong iyon ay hindi pa malinaw na naimbestigahan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi maaaring mahayag sa loob ng isang araw, maliban na lamang kung ang taong iyon mula noon ay matagpuan. Ang anak ko na si Baliw na G, walang sinuman sa mundong ito ang makakagalaw, kahit na ang nangungunang 10 sekta,
matanda, nabigo akong tuparin ang aking mga responsibilidad bilang isang ama 20 taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon ay oras na para bumawi sa lahat ng nagawa ko noon. Panahon na, pupunta ako sa Timog ngayon para makita kung sino ang nangahas na hawakan siya, kung ang nangungunang 10 sekta ay gagalaw, dudurugin ko ang Timog. Umalis ang baliw at nagtungo sa Timog, dala ang isang napakalaking masamang espiritu sa kanyang buong katawan. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapagpigil sa pagkikita ng mag-ama. Ang kakilakilabot na galit ng baliw. Sa bulwagan, tiningnan ni Yan Qingmo ang file bag at ang larawan na pamilyar sa kanya sa file bag. Nakita na niya ang mukha na ito noon. Nakita na niya ang mga pangyayaring nangyari sa binata na ito sa family compound ng Zhang noong araw na iyon. Naaalala pa rin nilang lahat na siya ay isang mabuting lalaki na mayabang at matigas ang ulo at mas gugustuhing mamatay sa labanan kaysa yumuko. Kahit na ang mabuting lalaking ito ay nakaranas ng maraming kahihiyan para sa kanyang kapatid, palihim, nanalo pa rin siya ng palakpakan. Ang kamay na yari sa Jade ay hinaplos ang larawan, at si Yan Qingmo ay umiiyak na sa sandaling ito. Ang mayabang at matigas ang ulong binata na iyon ay ang kanyang anak, at ang ina at anak ay magkakaugnay. Ngayon ay sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit siya nasasaktan ng masaktan at mapahiya ang binata na iyon, dahil ito ay ang laman na nahulog mula sa kanyang katawan, at ito ang tanging bagay na hinahangaan niya, anak. Matandang lalaki, kontakin mo si Zhang Dapaw. Ang hindi niya nagawa noong nakaraang pagkakataon, gagawin ko ito sa pagkakataong ito. Ang sinaunang sekta ng martial arts, isang grupo ng mga mapanlinlang na tao, hindi ako naniniwala na kaya nilang gawin ang anumang gusto nila. Matapos umalis ang baliw, malamig na sinabi ni Ji. Yan. Talagang bumabagsak na ang langit. Ang mga halimaw at multo ay gumagalaw saan man, Yehan, sa pagkakataong ito makikita ko kung paano mo ito malalagpasan, gaya ng sabi ng lumang kasabihan, ang isang nakulong na dragon ay tumataas sa langit, kaya mubang, isang nakulong na dragon, malampasan ang sakunang ito at maging isang lumilipad na dragon. Nasaan ang tunay na dragon ng siyam na langit? Tiningala ni Zugproj na ang langit gamit ang kanyang magagandang mata, at alam na niya ang mga alon sa lahat ng bahagi ng China, at ngayon, ang lalaki sa Timog ay nahaharap sa isang krisis ng buhay at kamatayan, isang napakalakas na krisis, hindi sa loob ng 100 taon. Inaasahan niya ang krisis na ito, paano ito malalagpasan ng lalaking iyon. Sa Timog, Shanghai City sa silangang China. Sa sandaling ito, ang kabisera ng kultura na ito ay naging focus ng parehong itim at puti sa China, at napakaraming mata ang nasa lungsod na ito dahil mayroong isang tao sa lungsod na ito na karapat-dapat sa atensyon ng mundo ngayon. Shanghai City, Phoenix Mountain, mayroong isang pribadong bilya ng pamilya Lin. Napalilibutan ng mga bundok, mukhang tahimik ito. Bukod sa independenteng bilya na iyon, walang ibang mga bilya sa paligid. Dito, hiniram ito ni Yehan kay Lin Bomo dahil magkakaroon ng matinding labanan, kung gayon, humanap tayo ng malinis na lugar para makipaglaban ng husto, hindi basta-basta mahuhulog si Yehan. Matandang Lin, bakit sa tingin mo ay napakaraming tao sa mundong ito ang gustong makipagkasundo kay Hanzi? Bakit? Hindi ba pwedeng maging mabait ang Diyos sa aking kapatid? Bakit? Sa sasakyan, si Binata Tang ay nagmamaneho ng husto habang nagmamaneho. Sinampal niya ang manibela na may ekspresyon ng pag-ayaw at pagkamuhi. Sige, magmaneho kang mabuti, bata. Sabi ni Lin Bomo. Hindi tayo makakapasok sa kasalukuyang bilog ni Hanzi, ano pa ang magagawa natin maliban sa manalangin na malalagpasan niya ang pagsubok na ito ng buo. Gaya ng kasabihan, ang mga langit ay responsable para sa lahat. Gayon din, dapat mo munang pagurin ang iyong mga buto at kalamnan, at pagutom ang iyong katawan. Kung malalagpasan ni Hanzi ang pagsubok na ito sa pagkakataong ito, tiyak na siya ay magiging isang lumilipad na dragon, kahit na ang pagsubok na ito ay lubhang mapanganib. Sa bilya sa mga bundok, naroon sina Yehan, Chen Tianxing, at Leng Wufei. Sa sandaling ito, tahimik silang naghihintay sa pagdating ni Sun Bumi, ang angka ng Go, at ang angka ng Bangkay. Kung mayroon kang lakas, kung malalagpasan mo ang antas na ito ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos bukod sa pagsusumikap. Sa oras na ito, sa labas ng bilya, isang grupo ng mga taong puno ng duguan na aura ang lumitaw. Ang grupong ito ng mga tao ay parang mga mandirigma na bumabalik sa Beijing mula sa isang ekspedisyon, at mayroon pa ring nakakatakot na aura na naiwan sa kanilang mga katawan. Bumalik sina Sun Bumie at Zhou Lai kasama ang 24 na Tianlongwei, at ang kombinasyon ng kanilang mga aura ay agad na nag-alarma kina Yehan at iba pa sa bilya. Binata Ye.
Nang makita ang binata na lumabas sa villa, ang 24 na Heavenly Dragon Guards ay sabay-sabay na sumigaw. Tumango si Yehan, at malakas na sinabi, mga kapatid ng Chanlongwei, ang haharapin natin sa susunod ay isang labanan ng buhay at kamatayan, natatakot ba kayo? Sumusumpa na mamatay para sundan si Binata Ye, si Tianlong Weining ay sumusunod kay Binata Ye para mabuhay ng nakatayo, hindi kailanman luluhod para mamatay. Isang magkakaisang tinig ang umalangaw sa hangin, at ang bawat isa sa Chanlongwei ay naglalabas ng isang nakakatakot at mamamatay na aura. Ang pagpapalaki ng mga sundalo ay ginamit sa loob ng ilang sandali, at sinanay sila ni Ye Xiao upang makamit nila ang kanilang kinatatayuan ngayon. Ngayon, si Ye Xiao ay nasa problema, paano sila address? Sige, ako, si Yehan, ay maswerte na magkaroon kayo. Tahimik na tumango si Yehan. Banal na anak, huli na ako, at sana ay patawarin mo ako, banal na anak. Sa oras na ito, dumating din ang angkan ng Go, at si Ji. Gangyang mula sa angkan ng bangkay ay sumama sa kanya. Nang makita ang mga taong lumitaw, sina Chen Tianxing at ang iba pa ay halatang nakarelax ng kaunti. Dakilang matanda, Ji. Gangyang, humihingi ako ng tulong sa inyo sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat na sinabi ni Yehan nang makita niya ang dakilang matanda at si Ji. Gangyang mula sa corpse chaser na dahan-daang lumapit. Ang dakilang matanda ay mukhang seryoso, at sinabi, banal na anak, ang sinabi mo ay seryoso, ang buong angkan ng Go ay handang dumaan sa apoy at tubig para sa banal na anak. Sinabi rin ni Ji, Gangyang, Yehan, dahil sa aking ginang kaya kita tinutulungan sa pagkakataong ito. Dahil lang sa tinulungan kita sa pagkakataong ito, hindi ibig sabihin na itinuturing kitang kaibigan. Sinabi ni Yehan, Ji, Gangyang, dati tayong mga karibal, at mas lalo pa tayong naglaban. Tapos na ito sa pagkakataong ito. Kung ako, si Yehan, ay buhay pa, pupunta ako para humingi ng tawad ng personal. Walang pakialam na sinabi ni Ji. Gangyang, walang kailangang humingi ng tawad. Naniniwala ako sa pananaw ng ginang. Kung mabuhay ka, sana gawin mo ang ipinangako mo sa ginang. Ang pamilya lamang ni Zhog ang karapat-dapat magkaroon ng Zhoukeling. Kabanata 557. Nang marinig ito, muling tinitigan ni Yehan si Ji. Gangyang. Mukhang may alam na si Ji. Gangyang tungkol sa kasunduan sa pagitan niya at ni Zhog Prajna. Hehe, magandang oras para dumating, mas mabuti pang dumating ng sabay-sabay, Ji. Zhao, mukhang tama ang oras ng pagdating natin. Pagkatapos dumating ang angkan ng Go at ang angkan ng bangkay, tatlong figure ang naglakad-lakad sa labas ng villa. Ginang Chen, Zhao Hengtian, at si Lin Chi na mabilis na umuunlad. Nang makita ang pagdating ng tatlong tao, agad silang sinalubong ni Yehan at Chen Tianxing. Hehe, mukhang maraming kaibigan ang nagtipon dito ngayon. Naglakad si Ginang Chen, ang kanyang mga matandang mata ay sinusuri ang angkan ng Go at ang angkan ng bangkay, parang isang dragon na naglalakad na parang tigre na naglalakad na parang tigre, kahit na matanda na siya ngayon, ngunit ang kanyang katawan ay napakalakas at ang kanyang lakas ay mas nakakatakot dahil nagsanay siya ng Bohikwan. Matandang Ji, Chen, humihingi ako ng paumanhin sa pag-aabala sa iyo sa pagkakataong ito. Laging naaalala ni Yehan ang kabaitan ng pamilya Chen sa akin. Nang makita ang papalapit na matandang Ji, Chen, yumukod si Yehan at nagsabi. Ngumiti si matandang Ginang Chen at sinabi, Yehan, dahil pinili ka ng pamilya Chen ko, natural na pupunta ako hanggang sa dulo. Paano ako susuko bago matapos ang daang ito? Tahimik na tumango si Yehan, pagkatapos ay tiningnan niya sina Zhao Hengtian at Lin Chi, bumantong hininga at sinabi, Kuya Zhao, bakit ka hindi na lang nanatili sa Tengchong? Bakit kayo pumunta rito para kunin ang maruming tubig na ito? Binubuhat mo ang lahat sa iyong sarili, bata. Gusto mo bang maging pagong ako, Zhao Hengtian? Tiningnan ni Zhao Hengtian si Yehan at mahina siyang sumimangot, at sinabi, matapos manahimik sa loob ng kalahating taon, ako, si Zhao Hengtian panahon na para gumawa ng ilang aktibidad si Hengtian, mukhang sa pagkakataong ito ay makikilala niya ang maraming matatandang kaibigan, at oras na para magayos ng mga kwente sa kanila. Hoy! Nandito ako, Lin Chi. Mapang-asar na ngumiti si Lin Chi, ang pagkapuot sa kanyang katawan ay kasing mamamatay ng isang mamamatay na aura, at ang taong may buto ng pagpatay ay ipinanganak lamang upang pumatay. Ang lalaking ito ay maingat na sinanay ni Zhao Hengtian, siya ay mabilis na umunlad, at nakapagbukas siya ng nakapag-iisa ng 2 ugat ng Ren at Do, at ang kanyang payat na katawan ay naging mas malakas. Ang pag-unlad ni Lin Chi ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Yehan.
Ito ay isang labanan na may maliit na pagkakataong manalo. Bumantong hininga si Yehan, pagkatapos ay tiningnan si Lin Chi at sinabi, Lin Chi, may ibibigay ako sa iyo, sa tingin ko ay magugustuhan mo ito. Pagkatapos ng lahat, ang sirang sky halberd na hawak ni Chen Tianxing ay nagpakita ng tunay nitong mukha. Nang matanggal ang mga nakabalot na tela, isang makapal na mamamatay na aura ang sumabog sa pagkalito, at ang nakakagulat na mamamatay na aura ay nagdulot ng mga nakapaligid na matatanda ang mga halimaw ay pawang may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang magandang armas, ang Diyos ng pagpatay na si Bai Qi ay pumatay ng daan-daang libong tao gamit ang sibat na ito. Hindi ko inaasahan na makikita ang walang kapantay na armas na ito pagkatapos ng higit sa 1,000 taon. Sa oras na ito, isang malalim na tinig ang nagmula sa labas ng vilya. Matapos sabihin ito, lahat ng mga mata ay sumunod ng malapit, at pagkatapos, isang matandang lalaki at isang binata ang lumitaw sa paningin ng lahat ng isa-isa. Nanquan Huang Wanjin. Nang makita ang isang matandang lalaki at isang binata na lumitaw dito, ang mga mata ni na Ji Chen, Ji Gangyang, Zhao Hengtian at iba pa ay lahat ay nakatuon. Ang mga tao ng Go ay nanirahan ng nag-iisa sa mga bundok sa buong taon. Kahit na hindi nila alam kung sino ang matandang lalaking ito, magagawa nilang mapasaya sina Ginang Chen at Ji Gangyang. Ang ganitong uri ng malakas at naantig na tao ay hindi isang ordinaryong henerasyon. Hindi ko inaasahan na makakakilala ng mga matatandang kakilala dito, at hindi ito walang kabuluhan para sa akin na lumabas sa bundok. Kalmado na tiningnan ng matandang lalaki ang mga tao dito, at ang kanyang mga mata ay sa wakas ay napunta kay Yehan. Nagtinginan ang dalawa. Matapos magulat si Yehan, dali-dali siyang yumukod at sinabi, si Yehan ay nakilala ang senior. Ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi ang matandang lalaki mula sa nayon ng Wangjia, ang lolo ni Shaben, na kilala bilang Nanquan Huang Wanjin, na nangangahulugang ang kanyang mga kamao ay makapangyarihan, napaka nakakatakot at makapangyarihan. Ang krisis na kinakaharap ni Yehan sa pagkakataong ito ay nagdulot kay Shaben na pumunta ng diretso sa nayon ng Wangjia upang anyayahan ang matandang lalaki. Bata, hindi mo ako binaygo nang ibigay ko si Siliben sa iyo. Kalmado na tiningnan ni Huang Wanjin si Yehan, at pagkatapos ay sinulyapan ang mabangis na Chanlong Wei. Lihim siyang tumango. Sa loob ng higit sa kalahating taon, ang kamay ni Yehan upang makalakam ng ganoong grupo ng makapangyarihang mga puwersa sa ibaba, ang tagumpay na ito ay sapat na upang ipakita na ang kanyang orihinal na desisyon ay hindi mali. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanya ay maipapakita niya ang kanyang sariling talento. Ang paglabas ni Huang Wanjin sa bundok ay nagdulot ng mas malakas na kapangyarihan sa panig ni Yehan. Ngayon, ang paligid ni Yehan ay nagtipon din ng isang makapangyarihang puwersa. Mayroong higit sa 130 katao sa kabuuan, at ang lahat ng mga taong ito ay mga masters na nakapagbukas ng pangalawang linya ng Ren at Do. Mayroong 3 masters sa midterm ng dakilang commander, ang dakilang matanda ng angkan ng Go, si Chen Taigang, at si Huang Wanjin ng Nanquan. Mayroong 2 master sa mga unang araw ng dakilang gobernador, si Huang Watian, ang patriarka ng angkan ng Go, at si Ji Gangyang ng angkan ng Bangkay. Mayroong maraming mga master sa kaharian ng Rendo. Ang angkan ng Go at ang angkan ng Bangkay na pinagsama ay may higit sa 20 katao. Bukod kay Yehan, may mga kapatid na Chen, Zhao Hengtian at iba pang mga masters. Tungkol naman sa natitirang mga tao na nasa kaharian ng Xiaorendo, gamit ang ganoong kombinasyon ng mga puwersa, kahit na ang alinman sa nangungunang 10 sekta ay mapuksa, maaaring higit pa sa sapat. Gayunpaman, ang krisis na kinakaharap ni Yehan ngayon ay nakasalalay sa kanyang panig. Hindi pa alam kung ang natipon na puwersa ay ligtas na malalagpasan. Nang makita ang grupo ng mga masters na nagtipon sa paligid niya, nakaramdam ng pagmamalaki si Yehan sa isang sandali, kaya ano pa kung haharapin ang sinaunang sekta ng martial arts? Ano pa kung haharapin ang mga bayani ng ilalim ng lupa? Sa pagkakataong ito, gagawa siya ng isang malaking trabaho ng lubusan, upang ang buong China ay manginig at manginig dahil sa kanya. Matandang Son, sabihin kina Hiao Zhang at sa iba pa na gumalaw. Gusto kong malaman ang paggalaw ng bawat halaman at puno sa silangang China. Malamig ang mukha na sinabi ni Yehan. May presyong babayaran. Tumango si Sun Bumiyay, at agad na nagsimulang gumawa ng mga pag-aayos. Timog, silangang China. Ngayon, karamihan sa mga tao sa Chinese martial arts world ay napunta sa 3 ektaryang lupa na ito. Shaolin, Wudang, Wuyil Sword School, Qingcheng Sword School, Baji Gate, Xingyi Gate, Wing Chun School, Iron Leg Gate,
8 sa nangungunang 10 sekta sa sinaunang mundo ng martial arts, kasama ang makapangyarihang mga ilalim ng lupa sa Hilaga at Timog. Ang lineup na ito ay walang kapantay na malakas, na nagdulot sa buong China na ibaling ang mga mata sa silangang China. Ang binata sa Shanghai City ay haharap paano niya malalagpasan ang krisis na ito ng pagtakas. Ang mga taong nagtakda ng kanilang paningin sa silangang China, habang nagulat sila, ay hindi mapigil ang umasa. Ang binata sa Shanghai City ay nakaligtas sa sunod-sunod na krisis. Magagawa ba niyang lumikha ng himala sa pagkakataong ito? Sa villa, habang tahimik na naghihintay ang lahat, binabantayan din nila ang balita mula sa labas. Ngayon, halos lahat ng mga taong dapat dumating ay dumating na. Kabanata 558. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Yehan. Matapos niyang sagutin ang telepono at makinig sa loob ng kalahating minuto, sinabi niya na may panunuya sa sulok ng kanyang bibig. Sakto lang, simulan natin sa dalawang sekta ng Wing Chun at Iron Legs muna. Tungkol naman sa iba, panatilihin muna natin sila at pag-usapan natin sila kapag may pagkakataon na tayo. Mga senior, oras na para kumilos tayo. Mahalaga at mabilis ang mga sundalo, at matatalo natin sila isa-isa. Gaano karami ang nakasalalay sa ating bilis? Silangang China, dito bumaba si Yehan. Mula nang palayasin ang Chanzunwi mula sa silangang China at mapuksa ang Jiang Yutang, ang silangang China ay naging parang isang bakal na balde sa pamamahala ni Hiao Zhang at iba pa. Walang problema ang makatatakas sa kanilang mga mata, ito ang ipinangako nila kay Yehan sa simula. Sa makatuwid, matapos ang sinaunang sekta ng martial arts, ang mga tyrant ng Hilaga at Timog na mga ilalim ng lupa at iba pang mga masters ay pumasok sa silangang China, palihim silang binabantayan ng mga ito. Ang sitwasyon sa silangang China ay maaaring ilarawan bilang isang halo ng mga dragon at ahas. Mayroong isang nakakadepress na kapaligiran. Gayunpaman, dahil dito, walang nang ahas na unahin si Yehan at pilitin siyang ibigay ang banal na hayop. Sino mang unang gumawa ng hakbang na ito ay hindi lamang haharapin ang galit ni Yehan sa Shanghai City, kundi kailangan ding mag-ingat laban sa isang taong sasaksak sa kanya sa likod ang kutsilyo. Pagkatapos ng lahat, sa puntong ito, sino mang unang makakuha ng banal na hayop ay hindi makatwiran. Ang mananalo ay ang makakatawa sa huli, at ang unang kumilos ay hindi lamang ang kanyan, kundi pati na rin ang biktima. Ito ang puso ng tao, isang grupo ng mga mapagkunwari na tila matuwid at may magandang mukha. Kapag nahaharap sa isyu ng mga banal na hayop, ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay tila naglalabas ng kanilang galit sa pamamagitan ng parehong butas ng ilong, ngunit ang bawat isa ay gustong hawakan ng mahigpit ang banal na hayop sa kanilang mga kamay. Huwag bigyan ng iba ng pagkakataon, hayaang ang mga taong ito ay magkaisa at sama-samang magkaroon ng banal na hayop. Ang puntong ito ay may kaunting pag-asa. Bukod sa sinaunang mundo ng martial arts, ang mga puwersa sa ilalim ng lupa ng China ay kasangkot din, at maging ang bansa ay kasangkot din. Ang sitwasyon na ito ay magiging mas komplikado. Sa makatuwid, anuman ang sinaunang mundo ng martial arts, lahat ng puwersa ay napunta sa maliit na lugar na ito sa silangang China, ngunit walang sinumang gumawa ng unang hakbang, maging sina Shaolin Wudang, Beiming Longbo at Chu Xuanji ay hindi gumalaw. Ang saradong maliit na lugar sa lungsod ng multo, dahil, sa sandaling ito, mayroong isa pang puwersa na may parehong layunin sa kanila. Sa isang bansa, ang mga individual ay makapangyarihan at makapangyarihan, ngunit pagdating sa pagharap sa aparatong pang-estado, walang puwersa ang nang-ahas na sabihin na sila ay sigurado, maliban na lamang kung sila ay magkakasama. Ngunit ang grupong ito ba ng mga mapagpakunwari ay magiging isa? Ang sagot ay negatibo. Maliban na lamang kung may sumisira sa balanse na ito, o umabot sa isang uri ng mutual agreement. Lalawigan ng Jiangsu, katabi ng Shanghai City. Sa lalawigan na ito, dalawa sa nangungunang 10 paaralan sa sinaunang mundo ng martial arts, ang Wing Chun at Iron Legs, ay nakatingin sa Shanghai City. Sa nangungunang 10 paaralan, ang Wing Chun at Iron Legs ang pinakamahina, kaya ito upang madagdagan ang pagkakataong makuha ang banal na hayop, ang dalawang paksayon ay nagsama-sama. Ang mga target ng pag-atake ni Yehan ay ang dalawang sektang ito, at walang nang ahas na atakihin siya ngayon. Ito ang pagkakataon ni Yehan na sirain ang isa-isa habang ang lahat ay naghihintay at tahimik, upang mabawasan ang presyon. Ito lamang ang magagawa ni Yehan sa kasalukuyan. Kung ang lahat ay sabay-sabay na pumunta sa pintuan, kung gayon ang pag-asa ni Yehan na mabuhay ay magiging mas manipis pa. Sa Haiyan City, lalawigan ng Jiangsu, sa isang malaking hotel, ang mga tao mula sa Wing Chun at Iron Legs ay pansamantalang nanatili sa hotel na ito, pinapanood ang paggalaw sa Shanghai City. Sa ngayon, wala sa mga pangunahing sekta ang gumawa ng unang hakbang.
Ang paghihintay ng ganito ay hindi opsyon. May isang taong dapat sumire sa balanse na ito. Sa loob ng hotel, ang mga masters ng Wing Chun School at ang mga masters ng Iron Leg School ay nag-uusap ng mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, ang dalawang paksayon sa kabuuan, mahigit 40 masters ang dumating. Maghintay at tingnan, kung hindi ito gumana, gawin natin ito muna, sirain ang batang iyon sa Shanghai City, at agawin ang banal na hayop. Kapag nasa kamay na natin ang banal na hayop, makikita ko kung sino ang nang-ahas na harapin tayo. Isang miyembro ng sekta ng Wing Chun ang nagsabi. Isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mga mata ng matandang lalaking may puting buhok at sinabi. Nasabi na iyon, ang ibang mga sekta ay hindi madaling harapin, bukod pa rito ay may mga tao mula sa itaas, kalimutan na natin, gumawa ng isang hakbang at manood, kung hindi ito gumana, gawin lang ang sinabi mo, banal na hayop, ang dalawang paksayon natin ay tiyak na mananalo, sabi ng deputy head ng Iron Leg Sect, at ang ibang mga masters ng dalawang paksayon ay palihim ding tumango. Sino? Sa sandaling ito, ang matandang lalaking may puting buhok ng sekta ng Wing Chun ay tumingin sa bintana ng hotel sa isang iglap, at ang may-ari ng pintuan ng bakal na paa ay mabilis na tumayo at sinipa patungo sa bintana ng napakabilis at kakilakilabot. Ang posisyon ay malakas na sinipa. Hehe, kung gusto mong makuha ang banal na hayop, sumama kung may tapang ka. Marahil ito ang iyong pagkakataon. Bago pa maatik ng sipa ng Vice Door Master ng Iron Leg Door ang lalaki sa dilim, isang pagtawa ang kumalat, at pagkatapos, isang itim na anino ang mabilis na sumugod, at mabilis na nawala sa kalangitan sa gabi. Nang makita ito, nagulat ang mga masters ng Wing Chun at Iron Legs, ang taong palihim na nakikinig ay isang master. Deputy Sect Leader Lee, tayong dalawa ang magdadala ng isang tao para malaman kung sino ito. Ang iba ay naghihintay sa atin sa hotel. Sige. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, agad silang sumugod palabas ng bintana, at sumugod na parang kidlat sa bubong, hinahabol ang nawawalang anino, lumilipad sa mga bubong at pader, sinundan ng higit sa 100 Wing Chun at Iron Legs. Pai Master. Mahigit 10 minuto ang lumipas, ang mga masters ng Wing Chun at Iron Legs ay tumakas sa urban area at napunta sa isang bukas na lugar na hindi maabot. Ngayong gabi, ang buwan ay kakaunti, at ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat. Isang agila sa madilim na gabi ang nag-scan sa paligid na parang agila. Aling kaibigan ang nagdala sa atin dito, maaari ka bang magpakita ngayon? Yumukod ang matandang lalaking may puting buhok ng sekta ng Wing Chun patungo sa nakapaligid na kalangitan sa gabi, at sinabi rin ni Vice Master Lee ng Iron Leg Gate, lahat tayo ay martial artist. Mga tao, anong uri ng kasanayan ang itago ang iyong ulo at ipakita ang iyong buntot, kung mayroong anumang bagay, lumabas ka at ipaliwanag ito ng malinaw. Ang salitang kaibigan, sa tingin ko ay hindi ito magagamit sa iyo at sa akin. Sa pagitan natin, mas angkop na ilarawan ito bilang isang kaaway. Matapos mahulog ang mga salita ng matandang lalaking may puting buhok at Deputy Sect Master Lee, ang mga walang pakialam na tinig ay unti-unting kumalat sa nakapaligid na kalangitan sa gabi, at pagkatapos, ang mga figure ay lumitaw sa bukas na lugar na ito na parang malakas na hangin, at sa ilalim ng pagbibilang ng mga umiiling na ulo, mayroong 40 o 50 katao sa kabuuan, at ang aura sa mga taong ito ay tila napakalakas. Kabanata 559. Hindi, nadaya ako. Nang makita ito, nagbago ang mga ekspresyon ng matandang lalaking may puting buhok at Deputy Sect Master Lee, at malungkot silang tumingin sa isang grupo ng mga taong lumitaw hindi kalayuan sa kanila. Ang grupo ng mga tao ay pinamumunuan ng isang binata. Sino ang binata na ito? Ang matandang lalaking may puting buhok at Deputy Sect Leader Lee ay natural na alam. Silangang China, Yehan. Malungkot ang mga matang sinabi ng matandang lalaking may puting buhok, hindi ko inaasahan na hindi pa natin hinahanap, pero pumunta ka na rito mismo. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, kung hindi ako pupunta sa aking pintuan, paano ko haharapin ang inyong mga mapagkunwari na mga kontrabida? Nasa iyo ba iyon? Umirap ang matandang lalaking may puting buhok. Oo, sapat na ito para harapin ka namin. Huwag mo nang isipin ito sa hotel. Sa tingin ko ang mga tao roon ay dapat na mahayla na rin ngayon. Isang mapang-asar na ngiti ang unti-unting lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan, at pagkatapos ay kumaway siya, at sa pamumuno ni Ji Gongyang, ang mga masters ng angkan ng bangkay ay agad na pinatay ang matandang lalaking may puting buhok, Deputy Sect Master Lee at iba pa. Hawak ni Yehan ang Dragon Spring sa kanyang kamay, at bumaril sa nakaraan.
Ngayong gabi, gusto niyang gawing mga bilanggo ang lahat ng mga masters ng dalawang sekta ng Wing Chun at Iron Legs na pumunta sa Silangang China, at gawing isang ipinagbabawal na lugar ang Silangang China para sa sinaunang sekta ng Wu. Ang labanan sa ilalim ng kalangitan sa gabi ay agad na natapos. Ang mga masters ng Wing Chun at Iron Legs ay lahat ay nahuli. Oo, mga bilanggo sila. Hindi sila pinatay ni Ye Han. Para sa kanya, ang mga masters ng Wing Chun at Iron Legs ay lahat ay nahuli. Ang mga eksperto ay napakahalaga sa kanya. Sa ganitong paraan, sa isang gabi, ang lahat ng mga masters ng Wing Chun School at ng Iron Leg Gate ay naging mga bihag ni Ye Han. Matapos gampanan ni Ji, Gangyang at iba pang mga masters mula sa angkan ng nagtataboy ng bangkay ang Soul Refining Array, mahigit 40 masters ang naging mga bihag ni Ye Han. Walang-walang pag-iisip na makina ng pagpatay, ang Soul Refining Formation ng angkan ng pagpatay ng bangkay ay napaka nakakatakot. Nakita na ito ni Ye Han noon, maliban na lamang kung gagamitin niya ang Natal Fire ng Chiyu Godgo, kung hindi, walang paraan upang sirain ang angkan ng pagpatay ng bangkay. Ang Soul Refining Array. Ngunit ngayon, ang dalawang masters ng Wing Chun at Iron Legs ay kontrolado, at kung sila ay inuutusan ng sama-sama, kahit na hilingin sa kanila na patayin ang isa't isa, hindi ito magiging problema. Matapos tapusin ang Wing Chun at Iron Legs, hindi huminto si Ye Han. Nang ang lahat ng mga puwersa ay nanatiling tahimik, kailangan niyang samantalahin ang oras na ito upang palihim na alisin ang maraming kalaban hanggat maaari. Ito ang huling pagkakataon, sa sandaling ang mga puwersa ng lahat ng partido ay tumugon at sabay-sabay siyang aatake, maaari lamang silang makipaglaban hanggang sa kamatayan. Ang susunod ay ang Bejiman. Ang Bejiman ay hindi itinuturing na mahina sa mga nangungunang 10 paaralan. Ang Bahikwan ay may malakas na kapangyarihan ng pagsabog at mabangis na pagkamatay. Ang pagiging mabangis nito ay maihahambing sa Xingyiquan. Kapag nagbanggaan sina Ji at Xingyi, ang ganitong uri ng tanawin ay dapat na napakakapanapanabak. Lalawigan ng Wian, ang lugar sa ilalim ng jurisdiction ng Iron Lady. Isa sa 4 na pinuno ni Ye Han, si Hiaozong ang namamahala sa mga lalawigan ng Jiangsu at Zhejiang, ang Iron Lady ang namamahala sa lalawigan ng Wian, si Jiang Wuya ang namamahala sa lalawigan ng Sujiang, si Baye ang namamahala sa lalawigan ng Dongshan, at ang lalawigan ng Jianfu ay nasa mga unang araw matapos mapuksan ni Lin Changshu ang Jiang Yutang, may pumalit sa kanyang lugar, at totoo rin ito sa lalawigan ng Zhejiang. Lahat ng mga lalawigan sa ilalim ng lupa ng Silangang China ay mga tao ni Ye Han. Maingat nilang binantayan ang iba't ibang puwersa na pumapasok sa Silangang China, at panapanahong nagpapadala ng impormasyon kay Ye Han. At ang Bejiman ay kasalukuyang nasa lalawigan ng Wian. Ito ang ikatlong sinaunang sekta ng martial arts na nais harapin ni Ye Han. Sa katunayan, gamit ang Shanghai City bilang sentro, may mga tao na ngayon mula sa lahat ng bahagi ng Silangang China, na bumubuo ng isang bilog na pagkulong, na kinukulong ang Shanghai. Ang lungsod ay mahigpit na napapalibutan. Lalawigan ng Wian, pribadong tirahan ng Iron Lady, dinala ni Ye Han sina Zhao Hengtian at Xia Ben dito. Tumanggo si Ye Han, sinanyasan si Tai Niangzi na umupo at mag-usap, at pagkatapos ay sinabi, may paggalaw ba sa Bejiman ngayon? Sabi ng Iron Lady, ang Bejiman ay naging napakalapit kay Merong Heto sa gitnang China kamakailan. Batay sa sitwasyon, ang dalawang pamilya ay may posibilidad na magkaisa, ngunit walang paggalaw mula sa ibang mga puwersa, at ang Bejiman ay hindi pa gumawa ng anumang malalaking hakbang sa ngayon. Sige, dalhin mo ang iyong mga tao pabalik, at sasalakayin natin ang Bejiman mamaya. Matapos magsalita, sinabi ulit ni Ye Han, gayon din, Shaolin Wudang, Wuyou Sword Sect, Qingcheng Sword Sect, at maging ang mga pumunta sa timog mula sa Hilaga, kailangan mong titigan sila at iulat ang kanilang mga paggalaw sa akin anumang oras. Sa pamamagitan ng paraan, naroon din si Gio Kung Ji mula sa Ghost Market. Kung alam mo ang kinaroroonan ng taong ito, dapat mo akong sabihin sa lalong madaling panahon. Siya ang taong dapat kong patayin. Tumanggo ang Iron Lady at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, nalaman ng aming mga tao na ang isang nakatagong puwersa ay lumitaw din sa Silangang China. Ang aming mga pinuno ay naghihinala na ang makapangyarihang nakatagong puwersang ito ay dapat na nagmula sa itaas. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Ye Han, ang mga tao ba sa itaas ay nakialam. Ito ay upang pilitin siyang mapunta sa isang patay na dulo. Kaya pala hindi tumawag si Sito Zhenchen kahit na may ganoong kalaking kaguluhan, kaya pala. Nandito ka ba para mangapi sa kanya? Kung gayon, nakasalalay ito sa kung sino ang magbabayad ng pinakamasamang presyo sa huli.
Ang pansamantalang lokasyon ng Bejiman sa lalawigan ng Wien ay medyo lihim, ngunit wala itong halaga sa Iron Lady na mahigpit na kinokontrol ang lalawigan ng Wien. Napakasimple upang mahanap ang Bejiman. Sa pagkakataong ito nang pumunta siya sa lalawigan ng Wien, dinala lamang ni Yehan ang mga masters ng angka ng bangkay at ang kanyang Tianlongwei. Tungkol naman sa angka ng Gu, may iba pang pag-aayos si Yehan. Narito ang isang grupo ng mga pribadong vilya. Lahat ng mga masters ng Bejiman na pumunta sa sekular na mundo ay pansamantalang naninirahan dito. Mayroong higit sa 20 katao na lahat ay nakapagbukas ng pangalawang linya ng Ren at Do. Ang pinuno ay ang matanda ng Bejiman, isang matandang lalaki na may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, ang matandang kalaban ni Yehan na si Merong Heto ay naroon din. Matanda Qinshang, sa tingin ko hindi ito opsyon para maghintay ang lahat ng ganito. Naiintindihan ko si Yehan. Ano man ang kanyang edad, siya ay isang mapagkukunan at makapangyarihang tao. Hindi ko pa nakikita ang maraming ganoong tao sa aking buhay. Sa makatuwid, sa tingin ko dapat tayong kumuha ng inisyatiba upang umatake, kahit na ito ay mapanganib, ngunit mas matagal ang pagkaantala, mas maraming aksidente ang mangyayari. Sa isang vilya, mahinahong sinabi ni Merong Heto, at nakipaglaban kay Yehan ng maraming beses. Para kay Yehan, naunawaan din niya ang isang bagay ng higit pa o mas kaunti, ito ay isang binata na hindi maaaring baliwalain. Maghintay pa ng kaunti, hindi na tayo makakapaghintay pa. Sa tingin ko may mga taong mas mag-aalala kaysa sa atin na gumawa ng isang hakbang, hanggat may gumawa ng isang hakbang, kung gayon ang ating pagkakataon ay darating, kung sino ang makakakuha ng banal na hayop ay hindi malalaman hanggang sa huli. Tiwala ang hitsura ni matanda Qinshang, at pagkatapos ay nagpatuloy, Merong Heto, ikaw din naman ang Panginoon ng Timog, bakit ka natatakot sa batang ito? Sa pamamagitan ng paraan, kailan darating ang iyong mga tao? Dahil ang dalawang kumpanya natin ay nagtutulungan, dapat mo ring maglagay ng kaunting pagsisikap. Matanda Qinshang, mas maingat ako. Magaan na sinabi ni Merong Heto, tungkol naman sa aking mga tao ay darating sa lalawigan ng Wien sa loob ng ilang araw, mangyaring magtiwala, matanda Qinshang. Mabuti iyon. Tumanggaw si matanda Qinshang na may ngiti sa kanyang mukha. Ang dalawa ay tila nagtutulungan, ngunit alam ng lahat kung ano ang kanilang binabantayan. Kabanata 560. Sa oras na ito, habang nag-uusap sina matanda Qinshang at Merong Heto, isang nakakatakot na puwersa ang bumagsak na kasing kapal ng isang bundok na tinatakpan ang buong vilya. Naramdaman ng tagpong ito, nagbago ang mga mukha ni na matanda Qinshang at Merong Heto, at bigla silang tumayo. Sa sandaling ito, may mga nakakatakot na tinig sa paligid ng vilya. Ang mga masters ng Extreme Gate ay nag-aapoy. Kahit na ang lahat ng mga taong lumabas mula sa Bejiman sa pagkakataong ito ay mga masters, gayon din ang angka ng zombie at Tianlongwei, at ang bilang ay 2 beses kaysa sa Bejiman. Ang master ng koponan ay nagpakita ng soul refining formation, ang Tianlongwei ay tumulong mula sa gilid, malapit na nakipagtulungan, at agad na pinigilan ang mga tao ng Bejiman hanggang sa kamatayan. Yehan. Sa sandaling ito, sina matanda Qinshang at Merong Heto, na sumugod mula sa vilya, ay nakita si Yehan na lumitaw. Habang ang kanilang mga mukha ay natutuwa, agad din silang nagbago dahil ang master ng Bejiman ay talagang napigilan. Ang angka ng bangkay. Nang makita ito, ang mga mata ni na matanda Qinshang at Merong Heto ay malamig. Merong Heto, nandito ka talaga. Tumawa si Yehan, hindi itinatago ang walang katapusang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Iwanan mo sa akin si Merong Heto. Lumabas si Zhao Hengtian sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang pakialam. Southwest King Zhao Hengtian, sa wakas ay handa ka nang magpakita. Sumungkit ang mga mata ni Merong Heto at binati siya. Tungkol naman sa matanda ng Bejiman, siya ay nakakulong ni Nanquan Huangwanjin sa sandaling lumitaw siya. Nabubuhay. Ngayong gabi, silang dalawa ay magiging mga karibal. Isang napakabangis na labanan ang sumiklab sa grupong ito ng mga vilya. Mayroong mahigit 70 masters mula sa angka ng zombie at Tianlongwei, habang mayroon lamang mahigit 20 masters sa panig ng Bejiman. Malakas ito, ngunit ang mga bayani ay hindi kayang tiisin ang karamihan, lalo na, ang angka ng zombie at Tianlongwei na pinagsama ay mas malakas kaysa sa Bejiman. Sa makatuwid, ang mga tao ng Bejiman ay napigilan ng makipaglaban sila, at hindi nila kayang tiisin ang soul refining array ng angka ng pangangaso ng bangkay, at napakahirap harapin ang mabangis na pag-atake ng Tianlongwei na hindi natatakot sa kamatayan. Haha, ang Bejiman ay wala na. Sa sandaling ito, si Lin Chi, na may hawak na sirang sky halberd at puno ng mamamatay na aura,
ay nagbanggaan sa isang Bohikwan Master nang minsan, kahit na siya ay nabugbog ng Bohikwan Master, dumudugo mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit ang Bohikwan Master na iyon ay nasugatan din ng potion halberd sa kanyang kamay. Pagpatay ng 1,000 kaaway, pagkatalo ng 800 sa sarili, ito ang paraan ng pakikipaglaban ni Lin Chi. Hindi siya kailanman atras sa labanan, kahit na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, kakagatin niya ang isang piraso ng karne. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Shaben ay mas mabangis kaysa kay Lin Chi. Nagbanggaan siya sa mga masters ng Bohikwan, sumusuntok sa laman. Ang nakakatakot na banggaan ay parang isang humanoid machine. Sina Shaben at Lin Chi ang dalawang pinakamakapangyarihang kabataan sa ilalim ng mga kamay ni Yehan. Warlord, kapag ang dalawang lalaking ito ay nakikipaglaban, palihim silang nagkikipagkompetensya sa isa't isa. Gayunpaman, ang kasalukuyang Lin Chi ay natural na hindi kasing ganda ni Shaben, at kulang pa rin siya ng pagsasanay. Kung bibigyan sila ng sapat na oras upang lumago, ang dalawang taong ito ay tiyak na magiging mga Diyos ng digmaan at mga Diyos ng kamatayan. Hindi na kailangang isipin ang labanan sa mga tao ng Bejiman. Sa huli, maaari lamang silang mahuli. Ang labanan ni Zhao Hengtian at Merong Heto ay nagsimula na. Matapos ang higit sa kalahating taon ng paggaling, kahit na ang lakas ni Zhao Hengtian ay hindi pa umabot sa rurok nito, nasa rurok na ito ng mga unang araw ng midterm governor. Si Merong Heto ay mas malakas lamang kaysa sa kanya. Ang isang kaharian ay pinatibay. Ang dalawang taong ito, ang isa ay ang dating hari ng Timog Kanluran, at ang isa ay ang Panginoon ng ilalim ng lupa sa Timog. Ang banggaan sa pagitan ng dalawa ay napakakapanapanabik. Ang 12 hugis ni Zhao Hengtian at ang Overlord Spear ni Merong Heto ay nagbanggaan, na nagdulot ng pag-alon sa kawalan sa hangin. Nankuan Huang Wanjin. Sa sandaling ito, si matanda Qin Shang ng Bejiman ay maingat na tumitingin kay Huang Wanjin, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom, at may kaunting takot sa kanyang mga mata. Narinig din. Tiningnan ni Huang Wanjin si matanda Qin Shang at sinabi, ang mga sinaunang baliw mula sa Bejiman ay hindi umaalis sa bundok, kaya hindi mahirap para sa akin, Huang Wanjin, na harapin ang sinuman mula sa inyong Bejiman. Ngayong gabi, hindi ka makatatakas sa masamang kapalaran. Talaga, may panunuya na sinabi ni matanda Qin Shang, nandito ako ngayon para malaman kung gaano kalakas si Nankuan Huang Wanjin. Pagkatapos ng lahat, sa susunod na sandali, ang katawan ni matanda Qin Shang ay naging isang nakakatakot na itim na liwanag, na sumabog kay Huang Wanjin, ang kanyang katawan ay namamaga, at ang nakakatakot na Baji Fist ay kasing lakas ng isang bundok, gumagalaw na parang kulog, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipagboxing ay baliw sa sukdulan. Nang makita ito, ang mga matandang mata ni Huang Wanjin ay kasing walang pakialam ng isang harapan, ang kanyang mga braso ay nanginginig, at isang makapal na amoy ng kapangyarihan ang kumalat, at ang kawalan sa paligid niya ay tila nakakulong sa kapangyarihan na kanyang pinakawalan. Ang dalawang taong ito ay parehong mahusay sa pakikipagboxing, at nang unang magbanggaan sila, ito ay parang isang kulog sa lupa, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat na parang isang nagngangalit na alon, na pinipilit si Yehan, na nanunood sa gilid, na umatras ng kaunti. Gayunpaman, sa paligsahan ng mga kasanayan sa pakikipagboxing, si Huang Wanjin ay mas mahusay kaysa kay matanda Qin Shang. Makikita ito sa katotohanan na si matanda Qin Shang ay paulit-ulit na umatras matapos magsuntukan ang dalawa. Ang kanyang katawan ay nakatayo na parang pine. Nang makita ito, inilayo ni Yehan ang kanyang mga mata sa kanila, at pagkatapos ay napunta sa labanan ni Zhao Hengtian at Merong Heto. Pagkatapos, ang mga yapik ni Yehan ay humiram ng lakas mula sa kawalan, at ang kanyang buong katawan ay sumugod na parang isang itim na kidlat. Lumipat kay Merong Heto, kahit na siya lamang ay hindi kapantay ni Merong Heto, ngunit kasama si Zhao Hengtian, silang dalawa ay maaaring magkaroon din ng isang mabangis na pagkikita kay Merong Heto. Tawa. Ang Longquan Sword ay parang kidlat na ang Sword Chi ay magkakasalubong, ito ay malakas na sumugod sa kalangitan sa gabi, at bumagsak sa Overlord Spear ni Merong Heto na may isang pagsabog. Matapos ang banggaan, ang metal at bakal ay nagsalubong, na nagdulot ng isang nakasisilaw na dila ng apoy sa kalangitan sa gabi ito ay sumabog, na nagliliwanag sa mga mukha ni Yehan at Merong Heto.